Andy, nakikilala mo ba ang dating Pangulo? Opo, Your Honor. Sino ang dating Pangulo? Rodrigo Roa Duterte po, Your Honor. Ang pangunahing sospek ay walang iba kung hindi ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Opo, Your Honor. This is not only illegal, this is immoral. Sino yung presidente na binabanggit ni SPO4 Narsoles? Presidente Rodrigo Roa Duterte po. May I move to invite the former president to hear his side on this matter. The committee has invited two resource persons that may share information and shed light on the issue being investigated by the Committee on Human Rights or the extrajudicial case. Ako po si Fernando Magdalero. Nilapitan po ako ni Leopoldo Tan. Sinabihan niya po ako na tulungan ko daw siya at may ipapatira. Magbibigay daw sila ng kaunting halaga. Pwede bang malaman magkano yung konting halaga? Yung tinawag po nila na Your Honor, isang manok, 1 million po yun, Your Honor. Naririto ka upang isalaysay ang ginawa ninyong pagpatay sa 3 Chinese nationals. Ang pagpatay dito sa 3 Chinese nationals ay posibleng bahagi din ng war on drugs. Mas kilala bilang extrajudicial killing or EJK na kasalukuyang dinidinig ng ICC or International Criminal Court kung saan ang pangunahing iniimbestigahan ay walang iba kung hindi ang dating Pangulo, Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ako si Leopoldo Ontalan Tan Jr. Nakiusap sa akin si SPO4 Arthur Narsoles at sinabi niya na may ipatatrabaho ako sa iyo at may basbas sa taas. Ang ibig bang sabihin ng mayroon siyang ipapatrabaho, ibig sabihin nun, meron po siyang ipapatay? Opo. Baka matulungan ka rin namin na makalaya. Kakausapin ko namin ang presidente. Sino yung presidente na binabanggit ni SPO4 Narsoles? Presidente Rodrigo Roa Duterte po. Sabi pa ni SPO4 Arthur Narsoles, sayang din itong isang manok kada ulo. Anong ibig sabihin ng isang manok? 1 million po ang pagkakalam ko. Tinanong ko kay SPO4 Arthur Narsoles kung sino ang mga tatrabahuin. 3 sila, ngunit yung isa ay darating mamayang gabi na ang mga Chinese na mga ito, lords, at galit ang presidente sa kanila. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente, nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte. Tata, sigurado po ba kayo ang boses ni dating President Duterte, yun ang narinig mo habang kayo'y naglalakad? Opo, Your Honor. Andy, nakikilala mo ba ang dating Pangulo? Opo, Your Honor. Sino ang dating Pangulo? Rodrigo Roa Duterte po, Your Honor. President Rodrigo Roa Duterte po. Sigurado ka ba sa ginagawa mo? Opo, Your Honor. Itong patay ninyo sa 3 Chinese nationals ay bahagi nga ng war on drugs or EJK, kung saan ang pangunahing sospek ay walang iba kung hindi ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. I wish to emphasize the following established facts
in his affidavit. 1, there is an order to kill. 2, victims are involved in illegal drugs. 3, there was an actual killing incident. And 4th, the killing was done in consideration of money and other pledges. I humbly submit, Mr. Chair, that on the assumption that there are other evidence to establish the widespread and systematic attack against civilian population, we have a case for extrajudicial killing, Mr. Chair. And I urge the honorable members of Quadcom and even of the 19th Congress, this is not only illegal, this is immoral. Let us work together, condemn and fight extrajudicial killing. Thank you, Mr. Chair. Thank you, 1,000,000 kada ulo base sa salaysay mo. So I believe that there was a great conspiracy emanating from the leader itself all the way down to the small officials, Mr. Chair. That is my point, and that is what we will try to prove in this committee, Mr. Chair.